Alright guys, yan po ay repost po. Bali, dati na po yung nangyari, 2021 October. No? So, ni-repost ng siguro ng mayari nung CCTV kasi yung nakuha eh. Ngayon, bigyan natin ng reaction guys at para mapasalamin to sa mga bagong security guard. Okay? Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys? So pag-usapan natin yung guys no para magbigyan ng gabay yung ating mga kabataang security guard na lalo na kung yung hindi ganong nakakaraan sa maayos na training. Pero bago natin bigyan ng reaction to guys, baka magulat kayo kung bago pa kayo sa channel ko at nakita nyo yung thumbnail, pinindot nyo at nagulat kayo, security officer, security guard, bakit parang rockers at saka parang nasa banda. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako guys, hindi na po ako active at ito lang, isa na akong freelance. Kung ika nga ay petics na lang, no? So, ako guys ay gumagawa ako ng mga video regarding, tulad ng mga video na to, regarding security guard kasi lahat ng aking mga karanasan at mga advanced training, advanced information ay binabahagi ko rito para magbigay ng mentor sa mga bago at kahit kasalukuyang nagjo-duty ng mga gwardya. So, pumunta lang kayo sa channel ko guys, ayan. Pindutin niyo po yung playlist, ayan. Pag pindot niyo na yung playlist, yan ang lalabas. Okay, lalabas. Pumunta na lang kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin, guys, na nandyan yung mga video natin na ika nga ay pwede nyong hanapan na anong mga topic ang gusto nyong panoorin. Ngayon, guys, kung magdududa kayo sa pagkatao na nagsalita sa harap ng camera, sino ba to? Kapanipaniwala ba to? Marami tayong video dyan guys, ayan. Puntahan nyo yung mga video dyan guys. Maglilid sa inyo kung sino yung nagsasalita. Ito ba'y kapanipaniwala o hindi? No? Kasi mahirap naman yung makikinig ka sa taong hindi naman realistic na pagkatao. No? So, medyo explore lang ninyo yung channel ko para magkaroon kayo ng idea kung sino yung nagsasalita sa harap ng camera. Anyway guys, puntahan na natin yung pangyayari na yan. Ayan. So, isang security guard, convenience store yata yan, at hindi ko rin alam kung saan banda yan. Basta may isa lang akong, hindi ko, followers ba? Masasabi ko ba followers? SG Michael, followers ba? Thank you sir ha. Anyway, dumaan din sa ko yan. Dumaan din sa, shoutout pala sa SG Michael. No? Dumaan pala yan sa FB ko rin, pero hindi ko pinansin. Kaso lang, nag-concern nga na bigyan ng reaction video to. Tama nga naman kasi para at least maglilid sa mga bagong mga henerasyon na security guard, no? So ngayon, kung nakikita mo yung video, isa siyang convenience store at normal na araw, yung security guard ay palakad-lakad. So ibig sabihin, alerto siya. Ngayon, bigla ngayong lumapit yung holdapper at nagulat siya. Nagkaroon sila ng commotion. So, ayun na nga, nadisgrasya siya. Hindi ko rin alam kung anong balita doon sa gwardiya, kung siya ba ay nakarecover o hindi. Anyway, kung ano man, sana nasa maayos na kalagayan sa ngayon. Anyway, ngayon, pupuntahan natin yung sitwasyon. Yan yung sinasabi na pag ang gwardiya nag-duty, ang kabilang paa ay nasa kabilang hukay na. Ang kabilang paa ay nasa hukay na. Ang kabila ay nakuha. Kasi bakit hindi natin alam ang ating duty sa araw. Anyway, ikaw security guard ngayon, una-una mong titingnan, i-evaluate kung ano ang level ng iyong EOR. Anong ibig sabihin? Ano yung lagay niya sa kanyang, kung gaano siya ka-safety or kadelikado. Kasi may mga duty naman talaga, pwedeng petics ka lang. Tulad ng bakanting lote.
Wala namang nanakawin doon. Ang babantayan lang ninyo doon illegal settler. Yung nag-squatter. So, wala. Kumbaga, less ang medyo kuhan. Pero kung ikaw ay nasa bangko, nasa mga teller-teller, mga pera, mga pag-uusapan, at yun na nga, convenience store, o kaya open area, kailangan maging alerto. Anyway, lahat naman ng dapat ng panahon, alerto tayo. Pero mas alerto tayo pagka alam natin na medyo ang ating area ay delikado na post, di ba? So ngayon, sa aming, paano mag-deal ng hold-upper? Dalawang klase kasi ang hold-upper, guys. May hold-upper na professional talaga sila. May hold-upper naman mga tiwag na mga adik-adik ba, yung mga trip-trip. So ito, guys, nagre-react tayo rito, hindi ibig sabihin matapang ako o magaling ako. Hindi, isa rin akong duwag, ibig siyempre. Pero ito yung mga tinatawag na tinuturo sa amin nung nagtitraining kami. Nung nasa bangko ako, nag-armor car driver ako, armor car escort ako, tinuturo sa amin to. So ngayon, dalawang klase nga yung hold-upper. Yung professional, guys, sa totoo lang, hindi talaga sila nagpaplanong papatayin yung gwardya. Yung mga hold-upper na papadapain ka lang at ikuan ka lang. Ang sadya talaga nila ay yung tinatawag na pera lang. No? Pero kung mga addict, guys, wala nang sabi-sabihan, namamaril na yan. So kung mangyari sa atin yun, kahit si Jackie Chan ka pa o Bruce Lee ka, pag binaril ka kagad, wala ka talagang laban doon. Kumbaga ka nga swerte mo, ikaw ang nakatapat doon. Okay? So, ito ang tinuro sa amin sa training namin. Ang palaging sinasabi sa training namin sa bangko, sa teller kami, na pag once na may ganong sitwasyon, huwag ka nang tumangkang lumaban. Ha? Hindi lalaban, gwardya nga ako Ako nga si Cardo Dalusay. Hindi in-advise na lumaban ka. Okay? Una-una, guys, ano lang, okay guys, ano lang ba yung inisyu ng mga security agency sa gwardiya? High power ba kayo? Pinakamataas kong nahawakan, guys, ay yung nasa bangko kami. Yan. Kunwari, banana type siya. Pero hindi siya banana type. Ginawa lang namin banana type. Parang set, kwan siya, yung single, kwan siya chat na, pwede naman siya i-rapid. Parang Armalite na improvise siya, parang ganun. Pero hindi ko alam kung puputok ba siya ng tama. Ngayon, kung sa mga tinatawag na short firearms, ang binibigay na pinaka-high power ay ang 9mm. Okay? So, kung ikaw may 9mm, ang tanong ko, ilang buwan na yung bala mo sa duty mo? Kasi ako, nung nag-duty ako, kami yung nag-duty, lalo na sa bangko, bumibili kami ng sarili naming bala. Hindi kami umaasa dun sa bala ng agency. Kasi alam mo naman yung bala ng agency, hanggat makatipid sila. Bala, tsaka wala silang pakialam sa'yo. Ang importante, kikita sila. Pakialam nila sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung madisgrasya ka dyan. Ganun ang kuwan sa agency. Kaya ikaw naman, gwardiya, maninigurado ka. Okay? So, hindi talaga dapat na lumaban ka. Kasi nga, kuwan lang, sumang-ayon ka na lang doon sa sitwasyon. Dapa, ganun. So, ano bang tinuro sa amin? Ang tinuro sa amin, pakinggan mo lang yung pananalita nila. Ito ba tunog Ilocano, Bisaya, Muslim, o Bicolano, o Ilonggo. Ganun lang kasi, after ng hold-upan kasi, may investigation gagawin. Ano bang napansin nyo? May matangkad ba yung hold-upper? Malaki ba katawan? Ganun, description ang ginagawa sa information ng yung investigation ng mga pulis. So hindi ka dapat ilan sila, ganun. Basta ganun yung kuan. Hindi ka dapat magpakahiro. Kasi una-una yung baril mo nga, sila 7, ikaw mag-isa, 2 lang kayo. Dala nila Armalite, sa'yo 9mm. Anong laban nun? Tapos ang bala mo pa 6. Tapos yung 6, puputok ba lahat yun? At saka yung 9mm mo, hindi porket meron kang baril, ay ang tanong doon, kung condition ba yun? Baka pag baril mo ng isa, at binaril mo ulit ng 2, yung nag-stack up.
So ngayon, Armalite sa kanila, anong magiging kalagayan mo? Sisigaw ka ng Darna. Di ba? So, ganun ang advice sa amin sa training namin na hindi ka dapat magpakahiro kasi ang buhay natin isa lang. So ngayon, ang tanong nyo, ano ba yan, sir? Hindi pala tayo lalaban. Gaganong-ganon ka. Hindi. Pwede kang lumaban pag ang sitwasyon ay lamang tayo. Okay? So, wag na natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, si Kuya. No? Sa post natin, guys, una-una, ipamilyar natin ang ating pwesto. Pamilyar natin. Advanced planning. Alam niyo guys, sa totoo lang, nung nangyari sa akin na nagkamuntik din kami nagka-encounter, nanginig talaga ang tuhod ko. Nanginig yung lahat ng kalamnan ko. Pero yung utak ko nag-response doon sa knowledge na tinanim sa training namin. Ginawa ko yung saan ako dapat pumorma, panungkuan, at yun na nga, may isa kaming kasama na wala nga training, kaya feeling niya, si Cardo Dalisay siya. Tatambling siya ito. Kunwari, makapakabida ka. Kunwari, ikaw ang bida sa pelikula. Ganun ang forma. Pero hindi ganun ang totoong... Tanungin mo yung mga militar, hindi ganun ang totoong sitwasyon pag nandyan na sa live fire. Hindi ganun. Kailangan secure yourself first. Okay? So, ganito na yan, guys, ha? So, hindi tayo nagmamatapang nito, nagmamagaling. Gusto lang natin i-react yung kay Kuya. Okay? So, si Kuya... Lumaban siya, no? Lumaban. Sa area natin, guys, una-una, kung alam yung delikado, pamilyarin nyo yung area. Pamilyarin nyo yung area at may advanced planning ka, alertness. Kasi pag may advanced planning ka, ang panglaban kasi sa sitwasyon na ganun, guys, ay tinatawag na presence of mind. Ano yung presence of mind? Ibig sabihin, pag nagkagulatan kasi tayo, halos lahat na yung kaluluwa mo, mahiwalay sa katawan mo eh. Sa sobrang gulat mo, gulatan nga eh. Kaso lang guys, papasok yung presence of mind mo dahil sa yung knowledge, familiarity. Okay ha? Familiarity at knowledge. Kaya doon papasok yung presence of mind. Kung nasa kuan ka, nasa sitwasyon ka na medyo tarantana, ang iyong utak magbibigay ng reaksyon para gumawa sa tama mong gagawin. Okay? Parang si Manny Pacquiao din, di ba? Sabi nga nila eh, ano bang lamang mo sa lako na rin, naglaban sila ngayon, maglalaban na sila ni Byros, basta yung batang boksingero at si Pacquiao. Ang tinatanong sa kanya, anong lamang mo sa kalaban mo? Ang sabi ni Pacquiao, experience. O, di ba? Kasi iba yung nasa aktong laban, nawawala ka sa focus, pero yung experience, dahil nga ako, nandun yung presence of mind mo kung paano gawin. Ganon din yung kay Kuya. Ano? So, tinan mo si Kuya, nagulat siya. Pagkagulat niya, ang reaksyon niya agad, lumaban. Pagkalaban, nawala yung presence of mind ni Kuya sa laban. Instead na gagawin yung dapat na action, ang nangyari, dumistansya pa siya sa hold upper. So pagkadistansya, doon siya nadali. Anyway guys, ganito yan. Tanungin niyo yung lahat ng magagaling na karatista, magagaling na mga self-defense na expert. Ang palaging sinasabi nila, pag once na nag-attempt ka na mag-disarm sa suspect or sa kalaban mo, ang palagi mong i-secure ay yung kamay na may harmful object. Ano ba yung harmful object? Baril, kutsilyo. Tinuturo sa amin sa training yan. So ngayon kay Kuya, hindi niya nawala yung presence of mind niya, hindi niya na-secure yung kamay na may hawak na harmful object, which is yung baril. Kung titingnan niyo yung commotion nilang dalawa, hindi nakabaril yung hold-upper. Nagka-commotion sila. Hindi nakabaril. Kaso lang, yung reflection ni Kuya ay nagulat nga at nawala yung presence of mind niya. Instead na dumikit siya, makipagbugno siya doon at isecure niya yung kamay na may baril,
ang nangyari ay dumistansya siya. So, nung nakadistansya siya, doon na siya na dali. Guys, ikon ko nga pala doon sa sitwasyon, dalawang lalaki yun na may dalang baril. Kaya nga sabi ko sa inyo, na bago tayo mag-react sa sitwasyon, kailangan evaluate muna natin. Kakasabi ko lang na una, anong laban mo na ikaw lang mag-isa, kalaban mo, marami, may kanya-kanya pang baril. So doon pa lang sa reaction ni Kuya na lumaban siya, ay mali na. Ngayon, yung pag-react niya, naging nadagdagan pa sa mali niya kasi wala siyang knowledge kung paano kunin o i-disarm yung suspect. Kaya nawala yung presence of mind niya. Paano ba magkaroon ng presence of mind? Paano ba? Kasi paano ba magkaroon? Ganon ang mga kabataan eh. Para magkaroon tayo ng presence of mind, guys, hindi ko sinabing magaling ako ha. Ito ay tinuturo lang din sa training namin. Yun na nga, familiar your area and marunong kang mag-disarm. Ibig sabihin, may kaalaman ka. Ang pag-disarm kasi guys, paki-comment ng mga magagaling sa karate, ang tawag dyan, bilis at timing. Ang reaction ng bilis at timing, madi-disarm mo yung kuha ng kalaban. Pero kung wala kang bilis, wala kang timing, ang kamuti tayo guys. Kaya kung may gusto mong may presence of mind ka, kalagi mong familiar yung area mo, dito ako pupunta pag may mangbabaril sa akin. Dito ako pupunta pag kuhan, ito yung kuhan, ganon. May advance planning ka sa area mo. Ngayon, sinasabi mong disarm, kailangan, mayroon namang mga video ngayon kung paano mag-disarm. Practice ka rin. Hindi yung puro tagay. Kaya pag nagkaroon ng enkwentro, nga. Di ba? So, hindi ko sinabing magaling ako mag-disarm. Ano? Hindi ko sinabing magaling ako mag-kuhan. Hindi. Pero guys, nung nag-duty ako, hindi ako nakakalimot na mag-practice. Hindi ako nakakalimot na hawakan yung baril ko na walang bala. Pinapractice kong ikasa, itutok. Kasi nga, para pag nag-encounter, nandun yung presence of mind ko. Alam ko na. Lalo na yung 9mm, paano gamitin yan? May nakalock yan, napindot mo, kalabit ka ng kalabit, hindi mo pala may putok dahil nakalock yung hammer kanya. Di ba yung nakaganon? Nakalock pala. Ipapamilyar mo yung baril mo. Hawak ka lang ng hawak dyan, hindi mo na pamilyar yan. So, paano may putok yan? Ngayon, tanungin mo kung ito ba, kailangan lagyan mo ng langis yan palagi. Lalagyan mo kahit hindi ka marunong mag-disarm maglinis dyan, ganun-ganun mo, lagyan mo ng langis yan para maganda ang pitik yan pagka nagkabarilan. Yan ang tinatawag na handa palagi. Alertness, handa. Para yung presence of mind papasok. Kung duty ka lang ng duty, kahit yung baril mo nangalawang na dyan, bala mo, wala nang 6 lang piraso. Duty lang ang duty. Tapos, hindi mo tiningnan niya, yung area mo pala, delikado. Okay? Yun. So, si Kuya, imbis na dumikit doon sa hawak na kamay na baril para maagaw niya o anuman, dumistansya pa siya. So, doon nagkataon na nadali siya. So, kayo ngayon, kung naka-duty kayo ngayon, familiar yung area. Familiar yung area nyo, at may planning, advance planning kayo. Dito ako tatakbo pagka nagkalitsihan tayo. Kung ako man ay makuhan, ito ang gagawin ko, ganun. At papractice-practicein mo yan. Ngayon, kung matapang ka talaga, makikipagsabayan ka, bumili ka ng sarili mong bala. Binigyan ka ng agency mo, bala mo 6. Paano may sasabay? Tapos yung 6 palpak pa lahat, hindi pa pumuputok dahil isang taon nang hindi pinalitan. Every 6 months ako bumibili ng bala dati. Para may bago akong bala. Lalo kung nasa bangko ako, may sarili akong bala. Tapos pag nag-duty ako, alam ko, wala naman din magaling. Pag binalik ka kagad, tumba ka talaga agad. Pero nung nasa armor car ako, alam ko ako driver eh. So akong unahin. Harang-harang ako. May mga, pag nag-drive ako, ganun. Pero yung armor car kasi, makuhan kasi yung kuhan, salamin makapal sa gilid yan. So hindi basta-basta matatagusan ng bala. So yung nagpaplano agad kasi marami akong perang dala sa armor car Sako-sako pera dala namin, sako-sako yan Yung escort ko,
yung kwan ko, hindi rin ako nagtitiwala sa mga kasama ko. Although, kasi bakit pwede kang double inside job eh. Kailangan naka-full pack talaga ako palagi. Tapos naka-safety arm, naka-safety na yung kwan ko, yung baril ko, nakaganon na, para paghugot ko, ibababa ko na lang yung safety pin, pang, ganon na. Side gun ko, loaded yan. Naka-ready ako palagi. Advanced planning na. Yun nga ang tinuturo sa amin guys, sa mga training namin. Advanced planning, tinatawag na knowledge how to deal sa mga sitwasyon. Hindi yung react ka lang ng react. So, mali yung reaction mo. Tulad ni Kuya, nag-react siya. Pagka-react, alam niyang palit buhay na eh. O, di ba? Palit buhay na yun. Nadihado siya. Buhay niya ang naalanganin. Di ba? Kaya nga sinasabi sa training namin, kailangan may advanced planning ka at knowledge how to deal. Tulad yan, gusto mo ma-disarm yung suspect, sinigurado mo na yung kamay na may hawak na harmful object. Yun ang siguraduhin mo. Di bali nagsampak, sapakin ka na sa kabilang kamay niya, masapak ka dito, huwag ka lang matamaan ng husto at malakas. Hindi naman sa malalakas yun kasi nagyakapan kayo. Ang suntok ng ganun-ganun lang. At least na-secure mo yung kuhan, yung hawak na may baril. So kung naalala nyo ba guys yung isang gwardiya na nakipagsabayan sa 5 holdupper? Yung gwardiya noon, pinadapa yun muna. Pinag-aralan niya 5. Ang may hawak na baril, 2 lang. 5 yun. Napag-aralan ng gwardiya. At alam mo anong presence of mind ginawa niya? Una niyang tinarget ang leader. Pagka-target, pero hindi yun sumabay dumapa mo na yun, pinadapa mo na siya. Ngayon, ang ginawa ng gwardiya na yun, una niyang tinarget ay yung leader. Pagkatumba ng leader, disoriented na yung 4 na kasama. Kasi alam niya na yung leader lang ang malakas ang loob. Guys, napag-aralan mo na yung sitwasyon, na-evaluate mo na ng gwardiya ang sitwasyon bago siya nag-react. So, nung na-control niya na yung leader, disoriented na yung 4 na makasama niya. Ganun yung sinasabi, guys, na pumapasok yung presence of mind nung gwardiya. Siguro, dating military yun. Hindi mo basta-basta mapakinig, di ba? Yun yung sinasabing, pumapasok ang presence of mind mo pag may knowledge ka. Tulad ni Kuya, nag-deal siya. Palit buhay na yung ginawa niya. Ang nangyari, hindi niya alam kung paano ma-disarm yung kalaban. Siguro wala siyang knowledge. Ang meron lang siya, tapang lang. Lakas ng loob, tapang, pero walang knowledge how to disarm suspect. So nangyari, instead na dumikit siya, kasi nga, baril yun eh. Imbis na dumikit siya, para hindi siya mabaril, ang ginawa, dumistansya siya. So doon na nagkaroon ng pagkakataong dalihin siya ng suspect. So okay guys, so kung kayo ngayon, isang gwardiya, dapat familiar kayo sa lugar ng duty nyo. May planning kayo, advanced planning. Delikado tong lugar na to open to, baka bigla akong ganito, ganon. Baka may biglang mamaril, manaksak, o ano man. Ganito dapat. Ganon ang kuwan mo. So kung lalaban ka, mayroon kang planning. Ganito ang gawin ko. Nag-aaral ka sa YouTube. Paano maghawak ng mga kamay. Bali-bali sa kamay. Anong gawin mo? Mayroon kang ganon. Hindi yung parang ang kuwan lang na gusto mo lang sumildo. Ang problema, nagkataon na ganon. So may tapang ka. Meron kang tapang, may lakas ng loob. Pero wala ka namang knowledge how to disarm suspect. So ikaw madadali. Palit buhay na yun eh. Pagpalit buhay na, manigurado na tayo guys, no? So, I hope na maging knowledgeable tayo regarding sa duty natin bilang security guard. Hindi yung gusto mo lang mag-security guard dahil gusto mong tumanggap lang ng sweldo. Hindi. Delikado guys ang pagtatrabaho ng security guard. So, kailangan mayroon tayong kaalaman. Hindi, kaya nga, defender tayo. Tayo yung inaasahan na mag-defend sa ating duty. Tapos ikaw yung lalamya-lamya. Ni pag-jogging, hindi mo magawa. Ni pag-push up, hindi mo magawa. Tapos,
Sampalin ka lang ng babae dyan, hindi mo magawang... Marami naman kasi yung ginagawang video regarding sa self-defense. Pero guys, hindi ako magaling guys ha. Hindi rin ako... Isa rin akong duwag. Hindi rin ako matapang. Pero ganun pa man, sabi ko nga, pagpalit buhay ng pag-uusapan, kailangan, naninigurado ako. Kahit naman ngayon guys na hindi na ako gwardiya, palagi kong iniisip yung advanced thinking. Kasi mataranta rin ako na tao eh. Kaya pag mukhang maraming kuwan dito, ginaganon ito pag ginanon ako. Kaya dito sa tindahan ko guys, ang dami kong tinabi na mga pang self-defense. Para magkasabayan man kami, ay talagang sabayan kami. Pero duwag ako. Pero once na nandiyon na yung threat sa akin, di bali na ako makulong. Huwag na ako mapunta sa libingan. Yun ang nasa isip ko. Di bali na ako makulong, kaysa naman ako mapunta sa libingan. Yun ang nakakuhan ko sa pag-security guard ko. Kaya ganoon naman tayo din. Pero kung may pagkakataong, dapa ka! Dapa! Wala kang laban, o dumapa ka. At sumunod ka doon sa kuwan kasi hindi mo nahawak ang sitwasyon. Hawak ka na ng hold-upper. Ngayon, kahit nasabihin mong nadali mo, kasi nga matapang ka, gusto mo maging bida, maging pelikula yung buhay mo, nagpaka-karda-dalusay ka, dalisay, natumba mo yung 6 na mga ulima ng mga hold-upper, tumba mo, sikat ka ngayon. Tanong, pagkatapos ng mangyayari na yun, saan ang punta mo? Regular ka? Hindi. Tanggal ka rin sa pwesto mo kasi babalikan ka ng mga suspect. Aalisin ka nung papalitan ka ng security agency mo. Kasi sigurado may balik yun. Yung pag nangyaring ganon, may balik yun. May risk back yun ng mga suspect. Kaya nga delikado na hindi mo alam na post ka doon sa pangyayari. May dadaling mga hold-upper. Kasi baka pagkamalan ka ng mga risk back ng mga kasama nung nadali ng gwardya. So, wag mong isipin palagi na bida ka, ma-regular ka, ayos yung kabuhayan mo, maging kuwan ka, wag. Kuwan lang. Sa tamang kuwan lang, serbisyong minimum lang, ika nga sabi nila. Okay guys? So I hope guys na ito ay nagiging eye-opener sa inyo kung paano mag-deal ng ganong sitwasyon. Okay? Kasi palit buhay ang tawag dyan. Okay? So I hope na ngayon pa lang, alam nyo na ang gagawin nyo. No? Gagawin nyo na ganito, ganon. Kasi para hindi tayo maunahan, o maunahan man tayo, may presence of mind papasok sa isip natin. Okay guys? Kung naliwanagan kayo, manghingi ako ng like guys. Pero kung napangitan kayo, dislike the video. Walang nag-dislike eh. So guys, kita-kita tayo. Yung mga baguhan, papindot ng subscribe button, notification bell. Ayan. Okay guys, bye-bye guys. Bye-bye. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye.